Hi Pangga, Energy FM. Brad, may nakalabas. Ay, alam. Pasok mo. Hindi ka siya. Lalabas talaga. Hindi sa kaliwa. Ipaling mo sa kaliwa. Ayoko, masakit. Bakit paling sa kanan? Doon nasanay kasi sa kanan. Eh, di ba? Gano'n naman yun pag nasanay, di ba? Sa kanan, lagi nang gano'n. Yung buhok. Bakit? Wala yun, sa akin straight. Yung buhok din. Baboy mo. Salamat, Ay, ate. Kapangga, we are number 1. 6.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Hindi ako mapatalo. Tenga! Hindi ako mapatalo. Kailangan ganun din kataas yun. Ganun din kataas yung energy ko. Kamusta ka? Okay naman ako, Papa Jackson. Ikaw ang kumusta? Kumusta Okay ka? naman. Oh, maayos. Ikaw, Payapa ang ay, buhay. wala. Oo nga. Itong nagdaang linggo ay I would say payapa, no? Payapa at normal naman ang buhay ng natin. Ako, no? Gusto kong malaman kay Chico, bakit ilang araw na nakakaraan at hindi gaano traffic sa paligid ng Ortigas? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, maraming kapulisan. Minsan nga gusto kong iuwi yung iba doon. Hindi. Ang dami, simula nung Lunes, di bago nagmayo 1, Oh. ang daming kapulisan. Lalo na especially dito sa paligid ng Ortigas. Sabi ko, ay, yung mga kuyang polis. Ang dami nga nila. Ang dami nila, sobrang dami nila. Tapos naka-formation sila doon, no? Tapos may mga basta? Kasi Brad, kahapon, nasa bandang Green Hills ako, kahapon. At pwede kang umidlip sa gitna ng daan for 3 minutes walang dadaan. Sa Green Hills? Oh, Talaga? kala mo mahal na araw. Kala mo Imposible Thursday siya. yun, no? Thursday siya Parang next to impossible yung ganyan, Green Hills. Oh, kahapon. Mga around 5 ng hapon. Well, Sabi ko na nagaganap. Baka pwede ulitin araw-araw tong gantong kaganapan. Pero sa bagay, no? Hindi, tama ka nga. Kung i-assess natin yung buong linggo, base na rin sa Sorry. yung palibhasa, meron ka dyan bagong gamit. Sorry na umingay. O tapos, Yun nga, hindi siya ganun ka sikip yung hindi ganun kabigat yung trapiko. Kahit kanina, Biyernes. Kanina umaga. Hindi, di ba? Okay to in fairness. Sana laging ganito pag Biyernes na, di ba? Lalo pa pag nabuksan yung yung Skyway Extension, yung magdudugtong ng North tsaka South Luzon Expressway. Oo, hanip yun, no? Pero alam mo, iniisip ko yan, magkano kaya bayad? Kasi, di ba? Pero ako, daan pa rin ako doon, no? Hindi, kasi yung mga dadaan doon, I guess yung mga, for example, kaya Chico, between rush hours, yung mga between 3:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, di ba? If you're coming from Laguna going to Bulacan, hindi mo na kailangan makihalo sa Maynila. Dadaan sa taas ka na. Doon na lang. Di ba? O, bawas na. Kaya diba? nga. At saka, yung mga dumadaan lang sa Maynila, tumatagos lang. At saka bukod dyan, kasi yan yung malapit na yata matapos. Pero di ba yung, hindi ko alam kung ongoing yung construction nito. Yung from south din, manggagaling, yung, ano ba to, tren ba to or tulay lang, yung tatagos ng, para skyway din siya na ibang phase. Tapos di ba highway naman may yan. exit ng pa-Ortigas. Alam ko may Ortigas Ortigas 1 and 2 yata. Tapos hanggang QC banda yata area or basta somewhere north na okay. Maganda to kasi 'di ba? Yep. Alis hindi na lang EDSA yung bumabaybay ng pagganon at C5. Yun lang naman dalawa lang naman yung main sa C5 din naman. C5, Chico, C5, EDSA, tapos Ross Boulevard. Ross Boulevard. Tagos. Pero syempre mas malayo yung Ross Boulevard, north na harbor yun So yun, tama para at least dumadami yung yung mga options natin ng mga daanan. Yes, oo. Maganda nga tong ganito. May mga bumabati sa'yo, Chico, may mga sa Facebook. Kumain ka naman daw. Sabi dito, si Kuya Chico nasa TV sa tanghali, sa radyo sa gabi. Go, Kuya Jukes. Ano pa rin ba si Jukes sa showtime? Sabi dito, sira ulo itong mga to. Di nga ako yun. Pero malay nyo pag ako, no? Di ba? Pero hindi, alam mo iba yung feeling ko, hindi ako magiging comfortable sa TV. Talaga? Oo, feeling ko lang talaga. Kaya kahit yung mga halimbawa, 1 million per day. O di sige. Sige. Comfortable ka na, no? Oo, siguro naman. Siguro naman. Alipin ang salapi, di ba? Pero, ayun lang, hindi, wala lang. Kaya nga, di ba, minsan, ilan, hindi naman sobrang dami, pero may mga iilan ng mga tawag no, na sa TV na I turned down talaga kahit nung dati pa. Sabi nila, bakit? Ayoko
Ganun pa yung pag-asa. Irritable. Ayoko. Hindi ko kailangan. Kaya Jay, kung mabanggit ko lang, meeting daw ng mga ADB executives ngayon sa, napanood ko nga sa dito sa... Kaya pala. Pero hindi pa rin eh. Hindi. Kasi nga, di ba, in preparation to to May 1. Di ba, kaya nagpakalat ng mga kapulisan para inaano na nila, ina-anticipate na nila baka may mga rally and all. So, to control, yun eh. Pero, di ba, lumipas yung... Meron pa rin eh. Baka nga dahil dun sa ADB. Kasi doon talaga wear pa. Kasi di ba, baka may event kasi unusual yung traffic din. Doon sa part na yun, medyo nagka-clog ng konti sa gate dahil from EDSA, kakanan ako doon sa may Guadix Drive at nandun na yung gate ng ADB. Ayun, doon medyo nagtatagal ng konti. Itong mga kanina, kahapon. Ganun. Pero the rest, wala naman. Pero marami lang talagang nakakalat. Diba? Ng mga kapulisan. Ay, hello po sa mga kapulisan natin na nasa lansangan ng Kamaynilaan ngayon. Nagda-traffic kayo dyan. Hello po sa inyo. Oo. At salamat sa inyong masigasig na serbisyo. Saka alam mo, na-realize ko pa Jackson, di ba nasanay kasi na mamang pulis. Hindi na pag nakita mo yung mga pulis, hindi na, parang ang off ng tawaging mamang pulis, parang, kaya? Di ba? Ganyan, di ba, kuyang pulis na dapat kasi, di ba, mabata na kaya nila. Ako, alam mo, mas bata pa sa akin yung iba. Gusto ko suggest kay bagong PNP chief, Chief Albayalde. Kuhanan niya ng discount sa mga fitness center sa mga pulis. Oo, no? Halimbawa, pulis ka, di ba? Meron kang automatic na 50% discount sa Anytime Fitness. Di ba? Isa ng gobyernong deal yan. Oo, no? Tapos damay nyo na rin ako. Hindi ka pulis. Kahit na, gawa nilang paraan. Basta sasama. Ikaw yung hinuhuli ng pulis. Hindi ba? Magandang panginukala yun. Di ba, imagine mo lahat ng pulis. Di ba para sa Amerika, ang mga pulis sa kanilang presinto may sarili silang magandang gym. Gym. Hindi natin kaya yun. Di discount na lang. Gano'n na lang. No? Pwede naman siguro yun. Diba? Market kagad yan no? Tama, no? Magandang idea yan. Okay, subsidize ng gobyerno. 1,000. Di ba, kaya naman yan eh. Di ba? Oo, pero dapat... pero kasi, di ba, pag isipin mo, baka din kasi, kung kabuuan, ang dami kasing pulis talaga din. Na-realize ko ang dami pala talagang pulis. Pwede pala magtayo ng gym para sa pulis lang, no? Oo. Exclusive ng mga pulis, no? Parang dati, parang nasa isip ko, hindi ganun kadami ang pulis. Pero ang dami pala talaga pag nagsama-sama talaga sila. Well, anyways, Chika, may caller na tayo. Ay, talaga. Ikaw yung tinawagan niya. Talaga ba? May caller na agad tayo. Si yan? Kilala ko to, si Jessa. Tama? Hello, Jessa. Hello? Hi, good evening. Hello? Hi. Can you hear us like there's no tomorrow? Jessa. Hello? Ayan, narinig mo ako? Yes po. Yan. Si Jessa ay from Pasig, correct? Opo. Saan sa Pasig? Sa si Raimundo po. Si Raimundo. Rosario, Pasig. Oo. Alam namin to. Ikaw ay 42 years old. Anong pinagkakabalan mo sa buhay? Ngayon po wala. Pero I mean, ngayong linggo na to wala na po. Wala na trabaho. Okay. Nag-resign? Nag-endo? Na-terminate po ako. Ay, na-terminate ka? Opo. Nag-uwi ka ng stapler, no? Siguro, no, inuwi mo yung photocopying machine, no? Wow, Brad! Ang laki nun eh. Minsan no, nakaka-amaze. Ako na-amaze ako sa mga bagay na ganyan. Photocopying machine, ang laki-laki niya. Anyway. Okay lang ba itanong? Ba't ka natanggal? May nakaaway ka? Wala po. Wala. Sumagot ka sa boss? Insubordination? Hindi ko lang po na-meet yung kailangan nila na grades for mock calls po namin. Call center. May mga ganun pala. Pero Brad, may quota yan. Meron yan. Ang hirap May grade? Opo. May quota yan. Dati nag-call center ako. Quota, okay. We need to ask 65 questions per respondent. So dapat 65. So hindi yan sa bilang ng calls ng tao? Hindi. Every night, kailangan namin ng 11 na makumpleto yung 65 questions. Ito malapit. Bakit? Tinawagan kita. Unannounced, di ba? Surprise, tinawagan kita. Ngayon, tinanong kita ng tanong. Technically, question 65. Dami niyan, di ba? Correct. Binagsakan mo kasi ika-60th. Hindi yun counted. Hindi counted. Bad trip, di ba? Ganun. Grabe, no? Oo. Actually, kaya, di ba, walang halong biro. Ako, personally, sobrang bilib ko sa mga ganyan yung trabaho. Kasi,
Yung pasensya, haba. Oo. At least yung malang mahaba. Pasensya. Alis kahit yung man lang mahaba sa kanila, pero siguro naman meron talagang mahaba yung, di ba, yung, I mean, yung bias. Hindi, saka marami akong tropa na, nasa BPO industry, call center agents. Alam ko yung sakripisyo. buhay. Kaya nga. So, anyway. So, anong plano mo ngayon, Ate Jessa? Mag-apply ulit, gano'n? Opo, actually nag-apply na ako. Naghihintay na lang po ako ng result. Pero by Monday pa daw po. Sige. Tiwala lang yan. Tiwala lang, puso lang. No? Tiwala lang. Pero parang bukod ba dyan, may dahilan kung bakit parang ang lungkot mo ngayong gabi? Parang ang lungkot mo. Malungkot ka nga ba? Malungkot po. Dahil ba yan sa tanggal o hindi? May ibang... Maraming factor na po. Naku po, ang daming factor. Sige ha. Try nating yan. Isa-isahin ang mga factors. Ano ang factor number 1? Bakit malungkot si Ate Jessa? Yung boyfriend ko po kasi ngayon. Nako! Talaga pag lalaki pinag-uusapan. Pag lalaki na pinag-uusapan. Lulungkot ang buhay ng mga babae, Brad. Bakit ba ganon? Akala ko ba dapat kapag pagmamahal ang pinag-uusapan, kala ko ba masaya dapat? Kala ko dapat kilig, di ba? Yung maiihi ka sa kilig. May mga tao nga, Brad, pag umiihi na lang kinikilig. Kaya nga parang feeling ko ako na lang din yun. O hindi excuse me. Diba? Bakit? Matagal na kayo ng boyfriend mo? Bago pa lang naman po, 1 year and 3 months po kami. Pero kasi noon pa, naging kami bago siya nagkaroon ng asawa at bago din po ako nagkaroon ng asawa. Okay. So, paano to? Hiwalay kayo sa kanya-kanya yung asawa? Nagtaksil ba kayo? Oo. Hindi ko nga din po alam kung ano na yung status namin. Hindi. Bakit naging kayo? May mga asawa kayo. Correct. Ang sabi po kasi niya nun sa akin, 7 years na silang hiwalay nung asawa Pero ikaw niya. nung time na maging kayo, hiwalay ka ba o hindi? Hiwalay po ako sa asawa. Okay. Alright. Okay lang yun. Honest mistake yun pag ganun, no? Pero hindi pala natong hiwalay sila, ganun? Nakausap ko naman po yung asawa niya after yung na-discover ko po na magkasama pa sila sa iisang bahay. Okay. Nasabi naman ng asawa niya na nandun na lang siya, nagstay na lang siya dun sa bahay nila dahil may mga anak sila. Pero na wala na daw nangyayari sa kanila, para daw hindi na sila mag-asawa, para daw... May mga ganyan talaga ba, Chico? Marami na lang. Marami, pero hindi. Ibig mo sabihin kasi nakausap mo yung asawa? Nakausap ko po yung asawa, tinawagan po ako ng asawa niya. Inaway ka, hindi? Hindi po kami nag-away. Di ba? Kasi hindi siya inaway kasi ang dating nag-usap sila at pinaliwanag nung asawa na Huwag kang mag-alala. Yan. Nasa isang bahay lang kami pero wala nangyayari sa amin. May mga pagkakataon sabay ka mag-shower, gano'n. Pero yun lang kasi 'di ba yung tubig kasi namin mataas masyado. Diba? So, conserve water. Shower together, di ba? Ganun. Pero wala naman, huwag kang mag-alala. Hindi naman na sa amin yan. Pagka napapadikit sa kanon, ay, yakiyo. Ganun. Ilan anak nila? 4 po. Okay. Okay. Sige, tuloy mo yung kwento mo na maintindihan ka tapos? Doon po kasi naging kami, sabi niya sa akin na hiwalay silang mag-asawa for 7 years na tapos po, hindi ko rin po alam na magkasama pa sila sa bahay. Tapos, iba din po yung address na binigay niya sa akin. So, hindi ko po alam yung totoong address niya. Na-discover ko nga lang po yon nung medyo na po kami, parang 6 months na po kami. Okay. Tapos po, may mga ngayon po, hindi ko po kasi maintindihan. Maraming beses po siya nakikipag-break sa akin. Dahil sabi niya, masyado daw akong clingy, masyado daw akong needy. Tapos para daw akong obsessed na sa kanya. Natotoo naman po kasi nga sa trabaho, kaya ako nawawala pag nag-aaway po kami. Wala po ako sa mood magtrabaho. Napapansin po ng mga boss ko din yon. Nandito damay ko daw po yung trabaho ko pag nag-aaway po kami. So, ganun, no? Ay, ako mag-call! Bad trip ako! Ganon? Ganon ka? May ganon, no? Overbreak po ako. Hindi po ako bumabalik sa oras ng trabaho. Tapos hindi na po ako pumapasok. Kahit ako natanggalin talaga kita. Baka
Di ba gano'n, nag-break time lang, umuwi ka, sira ulo ka. Tanggalin talaga kita kahit Buti ako yan. sana kung katapat mo lang yung bahay ninyo, okay lang. Pero baka yan din, no? May connection dyan kung bakit ka ngayon na, natanggal. No? Kasi ganyan nga, sobrang halata. Oh, anyway. O tapos, Ngayon po, hindi ko na po kasi maintindihan kasi po parang ito po kasing ano lang, nung pong birthday niya, hiningian po niya ako ng pera. Magkano? Wala ka ng trabaho, nagbigay ka pa. Opo, hindi ko po masabi sa kanya na wala na po akong trabaho. Hindi kayo close, parang hindi niya malaman na wala kang trabaho. Kasi po nagagalit po siya sa akin pag daw wala daw akong parang pabago-bago daw yung isip ko, wala daw akong matagalan. Kaya hindi ko masabi sa kanya na wala ako uli dito sa trabaho ko na to. Gano'ng katagal na bang kayo? 1 year, 3 months 1 year, po. 3 months. Kailan trabaho ka sa 1 year, 3 months? Para masabi niyang wala kang tinatagalan. Mga 6 po. Wala ka talaga tinatagal. oo nga. Ang pangit tignan niya sa resume, di ba? Oo nga, be. Bakit? Ate Jessa, 6 na trabaho sa loob ng 1 year? Ano mga kaso mo ba't nawawala ka sa trabaho? Kapag po nag-aaway po kami, ayoko na pong pumasok, ayoko na pong magtrabaho. Ganon. Ano yung unang trabahong inalisan mo? Puro call center lang naman po. Pati ilan lang call center sa Pilipinas, baka naman malibot mo yan. Mabad record ka sa lahat. Di ba wala ka naman applyan sunod? Oo nga. Ay, kakalat, di ba? Kakalat pa naman yan yung mga ganyan. Oo. Okay, tapos? Papa Jackson, hindi ko na po kasi maintindihan kung saan po nanggagaling yung sakit. Hindi na po ako nakakatulog. Nag-stress eating na din po ako. Tapos po, parang araw-araw po ang binabantayan ko na lang po kung magte-text siya, kung tatawag siya. Tapos kung hindi po, ako po yung text ng text sa kanya. Tapos napaparanoid po ako, nai-insecure po ako. Bakit? Ba't nararamdaman yan? Selos. Kasi magkasama sa isang bahay. Umalis po yung asawa niya last January para po magtrabaho. Saan nagpunta? pa po ako nung asawa niya na magiging pamasahe niya papunta po dito sa Manila. Oo. Pala kayo. Nagbigay naman po ako. Magkano binigay mo? Pamasahe lang naman po, 700 po. Oo. Pagkatapos po nun, ito pong nga siya, bumalik daw po nung 28 po na mismong birthday niya. Nasabi ko po sana gusto ko maging magkasama kami. Pero dahil sabi niya, 50th birthday niya yon, gusto niyang i-celebrate. Kasama naman po yung mga kapatid niya. 50 anyos na si kuya. 50 na po siya. Okay. Tapos po, sabi niya, bago po siya mag-birthday, magkasama naman po kami. Pero, hindi ko po kasi alam naano lang po ako na parang okay, hindi ko po alam kung nagsisinungaling ako sa sarili ko na sabihin okay lang pag ako po yung gumagastos palagi sa aming dalawa. Para po lumabas kami, kailangan ako po yung magbabayad nung kakainin namin. Kung may pupuntahan kaming iba, ako pa rin po yung magbabayad. Tapos po pati pamasahe po niya, ibibigay ko pa din po sa kanya. Tapos po nun nga pong birthday niya, dahil magba-birthday daw po siya, binigyan ko pa din po siya ng pera. Nagpadala pa po ako sa kanya ng pera. Tapos sabi po niya sa akin, tinanong ko po sa kanya kung binati ka na ba ng asawa mo. Sabi niya hindi, wala na akong pakailam doon. Hindi niya ako binabati. Yun po ang sabi niya, wag na nating pag-usapan. Yun po yung sinabi niya sa akin. So akala ko po totoo. Tapos? Pero meron po kasi ako, Papa Jackson, na na malakas po yung pakiramdam ko. Minsan di ako naniniwala sa pakiramdam. Pasensya na. Oo. Yung woman's instinct, kaya ko never ako naging believer niyan. Hindi yan instinct, observation yan. It's never an instinct. Lahat naman tayo may instinct. Oo, di ba? Woman's instinct. It's never better than men. Pero may observation kasi kayo. Mas matalim kayo dyan. O, tapos?
sinabi ko po sa kanya na nung araw na yon, hindi ko po maintindihan bakit parang bagabag na bagabag ako nung araw. Ang lalim, po na yun. bagabag ha? Gaba. Opo. Tapos po, Nakakapagpabagabag. sabi niya, wala naman daw. Tapos po, nung 29, ang ginawa ko po, tinawagan ko po yung number ng asawa niya. Tapos, sinabi nga po ang sumagot po, yung kaibigan ng asawa niya kasi sa kanya na raw yung SIM card na yun. Pero nakausap ko rin naman po yung asawa niya. Tapos, nagulat po ako kasi umiiyak yung asawa niya. Bakit? Naririnig ko po dahil, tapos kausap yung mga anak niya, tapos sumisigaw po sa background na malandi, ganun po. Ikaw daw. Opo. Hindi ba Tapos- totoo malandi ka? Kino-confirm ko lang ha. Baka Tanong pwede yun, ha? Tanong Anong yun. yun? Hindi ba totoo yun? Hindi ko na po alam. Hindi ko na po kasi alam kung ano po yung tama. Basta ang alam ko lang po na parang nag-i-invest po ako ng masyadong emotions po sa kanya. Walang masama sa pag-invest ng emotion pag may jowa ka. Actually, dapat ganun ang ginagawa. Pag may jowa ka, you really have to invest emotion. Now, the next question is, tama ba yung tao pinag-investan mo? Tuloy mo yung kwento mo. Sabi naman po niya noon na nag-uumpisa kami. Sabi niya, kapit lang ako, wag akong bibitiw. May future kami. Hindi ba niya binasa yung lyrics lang sa kanta? Parang nga Oo, di ba? Huwag kang bibitaw, kapit. Di ba? Christian Bautista, kumanta niyan eh. Tapos, Fairness So, of the yun tears. po, ako naman po, sabi nga niya, makulit daw ako kasi sa buong time po na kaming dalawa, araw-araw po, marami akong text, marami po akong tawag sa kanya. Hanggang, isa nga rin po sa naging dahilan ng gusto niya makipaghiwalay sa akin. Sabi niya, na nasasakal daw po siya sa akin, hindi na daw po siya makahinga. Yun po, tapos sabi niya meron daw akong anxiety disorder. bakit niya doktor siya para sabihin niya yan? Dinadiagnose ka ba niya? Yan, so parang lahat na lang na parang para po mula nung naging kami, kinakain ako ng insecurity na parang kailangan para po akong lagi nakikipagkumpetensya. Tapos parang minamaliit ko na yung sarili ko. Na-insecure ako pag may nakikita na akong ibang babae. Tapos paranoid na po ako. Kung ano-ano na, pag hindi na po niya nasagot yung phone, kung ano-ano na po yung naiisip ko na sinasabi ko po sa kanya. Halimbawa, ano yung masasabi mo sa kanya? Ano yung mga sinasabi mo pag naparating ka? Hoy, balete ka, balete! Ganon. Okay. Kunin mo yung bata! Ganon. Balete. Yung bata. Ano mga sinasabi mo sa kanya? Sinasabi ko po sa kanya na nararamdaman ko po na may kasama siyang iba kasi minsan nagpapatay po siya ng phone. Baka na magpapatay ng phone siya, ayaw ka nang kausap kasi ang kulit mo, hindi kaya? Pwede. Kasi sabi ko naman sa kanya kung hindi ko siya tatawagan, hindi naman niya ako tatawagan. Kung hindi naman ko siya ite-text, hindi na ako ite-text. Ate, ano ba talaga? Gusto ka ba niya o ayaw ka na niya? According to him, ha? Kasi may pakiramdam kasi Kuya Chico na kayo na lang kasi pinipilit mo na lang at ayaw mo tanggapin na ayaw na niya. Oo. Yun ang pakiramdam ko eh. Ako nga, feeling ko hindi ka talaga niya gusto yung simula pa lang. Nangyari Feeling ko po lang yun naman. ng January na sinabi nga niya sa akin. Pero, ito naman po, na parang sabi niya mag-cool off muna kami para makahinga naman siya. Kasi Siya, sabi niya, cool. minumura na daw siya ng mga kapatid niya. Yung po kasing isang kapatid niya, ninang namin sa kasal nung asawa ko po. Talagang isang barangay lang kayo doon. Small world. Pareho po kaming taga Nueva Ecija. Saan na ba siya? Siya, Talavera po kasi siya. Pero ako po kasi dating taga Talavera. Talavera. Pero taga Cabanatuan na po ako ngayon. Okay. So yung sabi po niya na minumura na daw siya ng mga kapatid niya. Ayaw daw niyang magalit sa kanya yung mga anak niya. Tapos kapag daw po
nalaman, tapos dinideny daw po niya ako. Pero kapag daw po nalaman ng mga kapatid niya, tapos kapag daw po nalaman ng asawa niya na nagte-text kami, na may communication kami, wag ko daw po siyang sisisihin. So ano ba talaga yung status nila mag-asawa? Hindi ko na po kasi uli nakausap yung asawa niya after po nung 28. After po nung 29 na sinabi na umiiyak po siya na sabi nga daw kasi sa kanya wala na silang communication. Sumama lang po talaga yung loob ko na parang punong-puno na po ako nitong last kasi nanghingi po siya sa akin ng pera before, after, tapos mismong birthday po niya. Tapos po, bigla siyang madudulas Magkano yung pera? Magkano? 1,000, 1,500. Di ano yun? po, 3,500. Hindi ko naman compute eh. Hindi, tatlong 1,500. Tama ba ako? 1,000, 1,000, easy mode pa lang. 1,500. 3,500, tama. Kaya ko pa yan. 3,500. Okay. Can comprehend. Tapos po, bigla pong sa isang kwentuhan namin, ng isang araw, sinabi po niya sa akin na kailangan daw po ng pamasahe nung asawa niya na may kasamang kaibigan. Kasi parang may reunion daw po dito sa dahil dadating daw po yung mga kapatid. Okay. Samantalang sabi po niya sa akin, nanghihingi po siya uli ng pera dahil may plano naman siyang pumunta ng Bataan para dalawi naman po doon. Okay. Yung anak din, may dalawa pa po kasi siyang anak sa iba. So sabi ko, hindi ko po masabi sa kanya na wala na akong trabaho, wala na akong pera. Ako po, parang lahat na nung kasama ko sa bahay, inuutangan ko na ng pera. Pinapautang ka naman. Pinapautang naman po ako. Tapos nagsangla pa ako ng phone para lang may maibigay na pera sa kanya. Ba't ba kasi hindi mo sabihin? Tapos manghihingi lang pala sa kanya yung asawa niya na bibigyan daw niya ng pera. Tapos ang dinahilan po niya sa akin kasi daw para na lang daw umalis na dun sa bahay at hindi na nga daw po siya masyadong mapakali. Tapos po, ang napapansin ko lang po, hindi ko din po alam kung praning na naman ako. Dahil lagi po niya sa akin. Alam mo ate, kung lagi mo napapansin na baka praning ka, baka nga totoo. Na paranoid po ako. Hindi kaya? Pero teka lang, ate Jess, ba't di mo sinasabi? Ba't ayaw mong sabihin sa kanyang wala ka ng trabaho? Kasi po, napapansin ko, ine-entertain lang niya yung matagal na tawag ko po. Kapag po may kailangan siya sa akin. Well, pero pag po wala, halos ayaw po niya akong kausapin, lagi po siyang nagmamadali. Tapos lagi po niya akong pinagpapatayan ng phone. Diba? So takot ka, pag sinabi mo wala kang trabaho, hindi ka na niya kakausapin forever. Hindi po niya sa akin sinasabi ng diretso yun, pero yun po yung naiisip ko. Hindi, tsaka yun yung nangyayari, di ba? Hindi na po ako hindi ko na po makita eh. Ang alam ko lang po, ang bigat-bigat po nung nararamdaman ko. Na parang hindi ko na po alam kung ano yung tama. Ay, hindi ko na po alam kung ano yung gagawin ko. Pero mahal na mahal ko po kasi siya. Tapos gusto ko pong umasa na meron kaming forever. na magkakaroon kami ng future. Kasi po, graduate na yung dalawa niyang anak. Tapos yung isa daw, mag-a-abroad naman. Hindi na daw mag-aaral. Ang problema na lang niya, yung high school na niya na anak. Tapos may mga times po na inaaya ko siya na dito na lang siya mag-work para magkasama kami. Gusto mo ilipat niya yung buhay niya sa'yo? Ayaw naman po niya dahil sabi nga niya, hindi daw niya kayang isumpa siya ng mga kapatid niya. Tapos nitong huli na nasabi rin niya sa akin, bago po itong pagiging pagbabalikan namin, nung nanghingi siya sa akin ng space. Yung space ba may kasamang 500 yung hingi niya? Okay po kasi kami ngayon. Okay kayo ngayong gabi? Wala po kasi siya ngayon. I mean, nasa Nueva Ecija po siya, tapos nandito ako. Pero ngayon po, wala siya. Wala, bihira lang po. Minsan dumadating pa yung times na
minsan in 2 months lang po kami nagkita. Mahal na mahal ko po kasi siya. Tapos para pong iniisip ko pa lang po na mawawala na siya. Parang hindi na po ako makahinga. Pero pag naman po kaming dalawa, parang hindi na healthy sa akin. Kasi po, apektado na po yung trabaho ko. May mga anak po akong umaasa sa akin. May anak ka ba? Opo. Ba't parang hindi ka kasal nanay, ate? Po. Ba't parang hindi ka kasal nanay? May anak ka pala. Oo, no? Which brings me to my question, kung dito sa kay kuya, nakakapagpadala ka at nakakapangutang, nakakapagsangla ka ng telepono, paano yung mga pangangailangan na anak mo, napoprovide mo ba bago ka Napoprovide ko po lahat. Tapos ito po, kaya naging Asan yung tatay ng mga anak mo? Po. Asan yung tatay ng mga anak mo? Yun nga po. Kasi po, may bahay po ako sa Nueva Ecija. Paano ka nagkabahay dun? Pag-ibig po. Talaga? Ba't yung pinsan ko, Bahay pala sa Pag-ibig, eh. nagkapag-ibig siya, bakit nalugi yung negosyo niya? Ang yumaman yung jowa niya, nawalaan sa kanya lahat. Swerte sa pag-ibig. O tapos? Yan po, nung sabi po, kasi po, yung dati pong nag-aalaga, kinuha ko pong yaya ng mga anak ko ay makakasama sa bahay. Nasaan yung anak mo, Nueva Ecija? Nabuntis po, nasa Nueva Ecija po sila. Okay. Bakit? Ngayon, sabi po niya sa akin na uuwi siya. Kung gusto ko, siya na lang ang magbabantay sa mga bata. Sa mga anak mo? Sa mga anak ko po. Okay. Dahil po kasi nung time na yun, magulo din po yung isip ko dahil nagkakatampuhan na po kami nitong... Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Po, Ilan ang anak mo? 3 pong mga lalaki. Okay. Sino nang nakakatampuhan mo? Sino? Yung mga? Yung boyfriend ko po ngayon, Okay, sige. pumayag po ako pero pinagpaalam ko pa rin po sa kanya kung okay lang ba sa kanya na pauwiin ko po doon yung tatay ng mga bata. Pumayag naman po siya. So ngayon po nando doon. Ngayon po ito pong tatay ng mga anak ko, parang akala niya okay na kami, akala niya nagkabalikan na kami. Dahil pinabalik mo siya. Dahil pinabalik ko po siya. Alam mo, aakalain lang niya yan kung hindi mo nilinaw sa kanya na talagang para sa mga bata lang. So kasalanan mo yan. Hindi niya aakalain yan kung, di ba? Kaya lang po kasi may time po na umuwi po ako doon. May nangyayari sa inyong dati ng anak mo. Opo. Okay nga kayo. Alam ko ba rin yung panty mo hindi okay? Kasi kung hindi ko kilalabang ka wag! Oo. Huwag mong tanggalin dyan! Yan yung pag di okay, di ba? Di sabihin, the fact na may nangyari sa inyo ate, you cannot blame anybody, di ba? Especially yung tatay ng mga anak mo na isipin na okay kayo. Alam ba ng boyfriend mo na nakikipag-sex ka? Sex mo? Hindi po. Okay. Tapos nagkakaroon pa po ako ng comparison. Kung sino mas masarap? Nagko-compare po ako. Anong compare sa anong aspeto? Kunyari po, kung Sino mas wera? yun po kasing tatay ng mga anak ko, may naging problema po kami kasi siya naman po kasi dati yung masyadong seloso, siya po yung masyadong paranoid. Alam ba ng tatay ng anak mo na may jowa ka? Hindi rin? Ang alam po niya, wala na po kami. Ang galing mo, no? Kanya tinanong ko siya, Kuya Chico, kung totoo bang malandi siya. So ngayon nasagot na yung tanong. No? Tama ba ako? I guess, yes. No? Tama ba, ate? Hindi ko po kasi alam dahil kasi po, Ate, soy. We can only solve the problem if you take accountability, di ba, to your stupid actions. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo susungain kita, malapit ka lang sa akin. hindi ko po kasi makontrol yung emotions. Emotion natin nakipag-sex ka sa iba. Anong emotion dyan? Ligob yan, emotions. Pinag-compare ko nga po. Anong aspeto? Size? Amoy? Ano ba? Kasi po, ito pong tatay ng mga anak ko. Ang maganda naman po sa kanya, sobra pong maasikaso. Tapos, yun nga po, kahit nung nag-boyfriend po ako, sabi nga niya, napatawad po niya ako. Tapos, tapos siya po yung laging nakatawag, nakakumusta, kahit po ano pa po yung ginagawa niya, ano po siya talaga,
Ginagawa niya yan kasi alam niya wala kang ibang jowa. Diba? Kasi he is under the impression that he is the only guy in your life. Diba? Plus, nandun ka sa isang bahay, nasa isang bubong kayo na kung saan nandun yung mga anak ninyo at pag umuwi ka, naglalambingan kayo. Talagang iisipin niya yan. It gives him an impression na, di ba, okay kayo, nakikipagbalikan siya. Ganun yan kahit walang sinasabi, di ba? In English mo na sinabi ko, brody. Social ka na naman eh. Aviso, no recomendado para niños menores. Ano yun? In Spanish ko. Pero mali. Pag mo na intindihin. Di ba? Tama, di ba Kuya Chico? Tapos ito pong si boyfriend ko po ngayon, may napansin po kasi ako sa kanya na nung last February po kasi, parang meron pong nakasave sa phone niya na code name lang. Tinawagan ko po, tapos nalaman ko na Jenny yung pangalan. Para mo nalaman Jenny? Nakausap ko po yung babae. Hello, Rudy! Ay, sorry, si Jenny po ito. Okay, bye. Tapos binaba mo. Tapos, kasi po may mga text po akong nabasa na sabi po nung babae, parang nakalimot ka na. Ganon po. Tapos nagtataka lang po ako. Kasi kung kaibigan lang po niya yan, bakit po kailangan code lang yung nakalagay sa phone niya? A2 po ang nakasulat sa phone niya. Ano na? A2? May A2, may A1. Oh, Brad, pang Super Trump ha? Ano, lalaro mo yan? Oo, Super Trump. Oh, Super Trump. Tapos, So yun po, tinawagan ko po yun. Tapos sabi naman niya, wala daw yun. Kasi may asawa daw yun. Pero kasi alam ko po na sabi naman niya, mga fling-fling lang niya dati, yung kahit may asawa o hiwalay sa asawa. Okay. So, ganun po. Tapos po, yun po yung kami, nag-hotel po kami. Tapos po, garage o ano? parang ang tagal namin hindi Tinatanong nakita. Tapos sabi ko sa kanya, bakit parang ang lamig-lamig niya. Isa na akong bangkay. Tapos Sagutin po, ka ganun, tatakbo talaga. hindi po niya ako kinita ng 2 buwan na mahigit. Nung hindi po niya ako kinita ng 2 buwan, nakita po uli kami. Ito lang po uling bago siya mag-birthday. Tapos, nag-hotel po kami uli. Dito po. Tapos po, sabi ko parang ang lamig-lamig pa din po niya. Baka giniginaw. Tapos Kaya sabi lakas ko kasi po, na aircon kaya doon, no? Nakatuloy. Ba't mo alam? Hindi kasi di ba kinuwento mo? Wow! Di ba nung nakaraan, Thank di you. ba? Sabi mo, Brad, ang lamig ng aircon ko. Nakabinuksan na yung kuya kagad. Tapos, Kasi sabi niya, Sara, okay na po. parang iniisip ko kung ako ba yung may diferensya. Kasi sabi ko, hindi ako hindi naman na din ako, hindi ako bata. Hindi ako maputi. Hindi ako maganda. Hindi ako sexy. So, parang hindi niya ako pinapansin. Wala nangyari sa inyo? Wala. Meron po, pero ako po yung lang. Ikaw lang gumagalaw. Opo. Naiiyak ako. Tapos nasabi kong ganun, parang ako lang ba yung na-excite? Kasi ang tagal namin hindi nagkita. Sabi mo, O meron ba siyang iba? Pero sabi naman po niya, pagod at puyat lang siya. Pero Baka nung nga. February po, pagod at puyat din po siya. pero rapido. Hindi, para malaman natin yung difference. Kasi kotse ko ano yan eh. Habit na magjowa yan eh, di ba? Mararamdaman nila kasi kung ginagawa nila palagi, they will know kung di ba? Kung may, di ba? may Kung difference. Oh. Hindi yun yung normal, di ba? Tama ba ako, Jessa? Ano po yun? Anong yung kwento? Tuloy mo yung kwento mo. Sige, tapos? Yun po, parang sabi ko, pero kasi po, naalala ko po, nung nag-start kami, medyo pa naman po siya. Pero, Medyo. Where pa? pasensya na po. Bumaba Okay rin. na po ba? Sige lang, okay lang ma'am. Naintindihan ka namin. Bumaba rin ah.
Nung nag-start po kami, Sinti medyo na ano ng pa bato. siya. Pero nga nito, sabi niya, talaga daw ganun lang siya. Na parang matanda na siya, hindi na niya iniisip yon. Marami kasi siyang iniintindi. Yung future ng mga anak niya, iniisip niya. Yung bahay nila, yung mga bills nila. So, ako naman po, parang medyo na ano naman ako, na parang napahiya naman ako, na parang hala, ako ba hindi nag-iisip ng bills? Ako ba hindi nag-iisip ng future ng mga anak ko? O ano ba? Nakakapag-multitask lang ba talaga mga babae para maisip ko yung mga anak ko, maisip ko yung bayad ng bahay, maisip ko na yung budget ko dito, tapos maisip ko pa to? O may diferensya ako? Para pong ganun. Tapos po parang may pakiramdam po ako na nade-drain na po ako kasi parang hindi na po ako mapakali. Sobrang lakas po ng kaba ko. Talagang hindi na po ako halos makahinga pag hindi po niya nasasagot yung text ko, yung tawag ko. Tapos naalala ko po yung sinabi niya sa akin nga dati na clingy daw ako masyado. Masyado daw ako parang needy. Paranoid, insecure, selosa. Okay. Minsan naisip ko po na tama din naman siya. Kaya nga lang po, sabi ko, hindi naman ako dati ganito. Dati ako po yung galit na galit sa tatay ng mga anak ko. Kapag nag-iisip ng hindi maganda sa akin, galing lang naman ako ng trabaho. Yun nga din po yung dahilan kung bakit hiniwalayan ko siya. Anong tanong mo sa amin? Para maisa-isa natin. Magkano pong ibibigay ko? Lalaban pa po ba ako? Sino ba? Masasay pa po ba ako dito? Hindi na. Oo, for me it's a no. Ito no. Oo, Matagal magbuboto. ko pong pinlano yan eh. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit I'll po? give you the first and very important reason. Alam mo kung bakit? Di ka naman honest eh. Kinagago mo naman sila eh. Hanggang ngayon nga, hindi nila alam na dalawa kinakasex mo eh. Tama? Tama ba? Pero kasi po, wala naman na po talaga akong pagmamahal dito sa... Ate, still, halimbawa nakipagtalik yung boyfriend mo sa kakanto. Nahuli mo sa pedicab. Halimbawa, nadaanan mo. Real talk. Nadaanan mo yung jowa mo, kinakatalik sa pedicab, sa loob ng pedicab. Nahuli mo, sasabihin sa'yo, wala, hindi ko naman tumahal eh. Matatuwa ka? Matatuwa ka? Hindi po. Ikaw nga ate, di ba nakausap mo yung ex ng asawa mo para i-reassure ka, nagselos ka pa rin. Eh ikaw ate, nandun ka sa iisang bahay kasama ng ex mo, tatay ng mga anak mo, nakikipagtalik ka. Pero hindi naman po ako madalas umuwi dahil... Ate, nakikipagtalik, alam ba ng boyfriend mo na may kasaksang iba? Alam ba ng... Sagot, alam ba ng boyfriend mo na may kasaksang iba? Hindi po. Meron kang ganang maging praning, meron kang gana na magselos, ikaw ito nagtataksil? Alam mo ate, naintindihan kita Kuya Chico, di ba na nakakapraning nga naman pag boyfriend mo di sinasagot tawag. But in your entire story ate, sino ba ang nagsinungaling? Sino ba nagtaksil? Wala naman eh, ikaw ang maliban sa'yo eh. Nagsinungaling po siya sa akin na kasama niya yung asawa niya. Nagsinungaling siya sa akin na hindi umuwi yung asawa niya. Na Well, when you find out ate, sige, pagbalagay, nga, di ba? When you found out, di ba, na nasa isang bahay pa sila, kapag-hiwalay ka ba, di ba? Hindi. So, hindi mo na pwedeng gamitin yan against him. Kasi you had all the free will na makipag-hiwalay, di mo ginawa. Alam ko po kasi hindi naman niya ako hahabulin eh. O pala naman eh, bakit hindi ka makipag-hiwalay? Ay naman pala. Oh. Kasi na po, gusto ko pa rin po siya ng umasa na baka ano lang. Ikaw ba kaya mong aminin sa kanya nakikipagsex sa ex mo? Sagot. Ikaw ba kaya mong aminin nakikipagsex sa ex mo? Pero hindi din naman po... Sagutin mo yung tanong ko! Please answer the question. Gusto mo ba? Kaya mo bang aminin? Nakikipag-sex ka sa ex mo, sa boyfriend mo, kaya mo bang aminin? Answer. Kaya mo?
Hindi po. Oh, pala eh. Now, what makes you have the right, diba, to even insist sa isang relasyon ate na hindi mo kaya maging honest and yet you demand for it? Kasi po, ang dami ko na pong nagagawa para sa kanya. Ate, wala akong pakialam. Hindi na pinag-usapan. Ang pinag-usapan dito, nagtataksil ka sa kanya. Tama, mali? Mahal ko po siya eh. Saka tatay naman po din ng mga anak ko. So, pag tatay ng anak mo, ate, pwede ka makipag-sex kahit may boyfriend ka? So, halimbawa, yung lalaking yan, kasama niya sa isang bahay, yung tanay ng mga anak niya, pag nagtatalik sila, okay lang dapat sa'yo? Hindi po. Oh. So, what makes it okay for you at sa kanya hindi? Yan pa po, hindi ko po kasi alam ngayon kung paano ko po sasabihin sa tatay ng mga anak ko na see? alis na po siya doon. Paano aalis? Ika daw uuwi, binubad panty mo. Diba? Minsan po kasi minsan sa isang buwan lang Teka, po. bakit mo pa binabaliwala siya? Sabi ko, ate, nakikipagtalik ka sa ex mo. Diba? Parang binabrush off mo lang. Ikaw tong praning, ikaw tong paranoid, ikaw tong silosa, ikaw tong tawag ng tawag. Ano bang dahilan bakit hindi ng tao kaya Chico? Kasi nagsiselos ka, di ba? Gusto ko lang po kasi parang wala po kasi kaming connection. Parang Kahit na ate, naintindihan mo pa sasabi ko, nakikipagdalik ka sa ibang lalaki, meron kang boyfriend. kasi po ayaw na rin naman po niya kung ano. O di ba kayo maghiwalay ka? Eh, mahal ko po siya. O mahal mo, bakit ka nakipagsex sa iba? May diferensya po ba ako? Tanga. Bobo, gago. Suntokin kayo mukha mo dyan eh. May diferensya po ba? Magmamaang-maangan ka? Kaya mo, makinig ka nga muna, kaya mo i-assess, di ba? Praning po ako, paranoid po, kaya mo nga eh. Dapat nga doktor magsabi niyan eh. Siya po ang nagsabi sa akin nun eh. Di ba? O ako magsasabi sa'yo, malandi ka. Pagtalik sa ibang lalaki, tapos Papa Jackson, mahal na mahal ko po siya. hindi ako naniniwala. Sinungaling ka. Iniisip ko pa lang Ay, hindi. Mahal, nakikipagsiping ka sa iba. Bungol. Mahal? Iniisip ko pa lang po Ay, na hindi. mamawala siya eh. Parang hindi na po ako makahinga. Ay, hindi. Parang lahat po ng kondisyon niya. Pag sinabi niyang wag kang tatawag ng ganitong oras, hindi ko naman po siya ginagawa. Ate, ipagpalagay na natin na siya ay perfect. Pagpalagay na natin, ha? Perfect. Pero nakikipagtalik ka sa iba. At hindi mo sinasabi. You are having sex, diba, with two guys. At the same time. Doon na lang tayo. Doon sa baboy na part, sa basic part. Wag na ibang aspeto. How dare you? Papa Jackson, mahal na mahal ko. Wala naniniwala po sa'yo. siya. Tapos po gusto ko pong i-imagine din na na sabi ko malalagpasan namin to. Problema lang siya ngayon, mali lang siya ngayon. Pero Kaya mo bang aminin nakikipagsex sa iba? Sagot. Kaya mo bang aminin nakikipagtalik ka sa iba? Sagot. pwede ko pong sabihin sa kanya na pinilit ako. Yun ba yung totoo? Hindi po. Oh, sinungaling ka, di ba? Gusto mo relasyon? Gusto mo relasyon na kaya magsabi sa'yo ng totoo yung lalaki, pero ikaw, sinungaling ka? Gapos ka mukha mo eh. Gihigil ako sa'yo. Gagawa pa ng kwena sa tanga, oh. Sabihin ka pa, pinilit ako. Patiring ka, masubsob ka dyan eh. Pero Papa Jackson, mahal ko po siya. Tapos Wala ka naniniwala, ate. Di ba? Yung jowa ko nakipag-sex sa iba, sabihin niya mahal niya ako, sapakin ko siya. Nakipagtalik ka sa iba, mahal mo ako? Puyat nga daw po siya. Ate, kahit na! Ang tanga mo kausap! Ang dala ng tanga mo!
PI ka. Papa Jackson, ina-expect ko po kasi ang sasabihin niyo po sa akin. ako Makipaghiwalay. yung tama. Makipaghiwalay ka. Di ba? Because you cannot afford to be honest. Tumawag ka. Kung merong expectation, dapat ka tumawag. Alam mo pala eh. Ano ba gusto mong sabihin sa'yo? Ano ba katwira meron sa utak mo? Bigigil Akala ko mo. po kasi tama ako. Ay! Tapos siya po yung mali. Ako po yung... Ikaw na, panahon mo na. Ay! Wait! Gusto ko mag-split. Talaga ba? Hindi ko na po alam eh. Hindi ko na po... Parang hindi na po ako nakakapag-isip ng tama. Parang lahat puro emotional lang sa akin. Parang baka po totoo yung sinasabi niya na ano daw, obsession na daw. Oo, malamang nga, no? Kasi alam niyo po ba, pati yung toothbrush na ginamitan niya, pati yung toothpaste, Ano, inamoy-amoy mo? tinatabi ko po lahat. Oo nga. Baka nga. Hindi ko po alam kung paano po ako mag-start. Kasi parang, pag hindi ko po siya tinext, nagbibilang po ako Ate, ng teka nga oras. muna. Huwag nga tayo parang tanga dito mag-usap. You want to claim, ate, kasi pinipil ko mahal na mahal mo siya eh. Wala kang naniniwala. Bakit ka makikipagtalik sa iba? Kung may mahal na mahal ka, madampian ka lang ng balat na ibang lalaki, nandidiri ka. May mahal ka eh. Diba? At hindi lang ito mahal kay Chico. It goes way beyond. Pagmamahal ka, obsessed ka, pero makipagtalik ka sa iba? O, tsaka kahit idahilan mo na, Gag. kasi tatay din naman po yun ng mga anak ko eh. Tatay nga anak mo, pero hindi na kayo kasi. At saka may boyfriend ka. May karelasyon ka. Dapat siya lang. So, di ba? Tapos Mali yung sinabi justification. po niya sa akin last, ng Hindi mo pinapakinggan kasi sabi namin, nag-uungkat ka na ibang topic, no? Binabrush off mo yung topic eh. Hindi kasi ang nangyayari kasi Ate Jessa ganito, no? You are trying to tell us na sobrang mahal mo yung tong boyfriend mo na patay ka. 'Di ba? Maggagawa ka ng mga magsasabi ka ng mga eksena wherein mapapaniwala mo kami na oo nga, mahal na mahal. Ando na tayo eh, paranoid ka na eh, 'di ba? Paranoid ka sa kanya, 'di ba? Yung obsession mo siguro na ando na nga. Pero kasi hindi mo kasi kami magagawang mapaniwala na mahal ko po siya eh. Mahal na apat na mahal nga yung ginamit mo eh. Pero hindi eh. Hindi kasi paano kami maniniwala? Ikaw na rin ang nagsabi. Diba na every time uuwi ka doon, or hindi man every time pero most of the time. Or kahit na isang beses lang, hindi nga isang beses eh. Diba may uuwi ka doon at may mangyayari. So hindi ito gawain ng isang tao na merong minamahal, no? Or babae, may mahal kang lalaki pero just colored. So ando na tayo, praning ka na sa dito sa boyfriend mo, halata naman di mo na kailangang i-justify yan. Pero to tell us na mahal mo siya, medyo doon tayo mahihirapan ng konti, di ba? Magpupunong braso tayo dito. Pero, di ba? Alam mo, hahantong to. Tapos ngayon, ang nakakatawang part kasi Ate Jessa, sinabi mo, akala ko po kasi ang sasabihin nyo sa akin, tama ako eh. Saang part? Sige nga, saang part ka tama? I mean, Na? kumbaga po sa parang tingin ko lang, parang kumbaga sa story, ako yung bida, siya yung kontrabida. Ako yung masyadong nag-e-effort para sa kanya, tapos siya yung hindi niya binabalik sa akin yung effort sa kanyang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Bawi ka na, niloko mo eh, tanga. Oo, sige. Sabihin natin sabihin natin sa part na 'yon, may mga check ka naman, no? Sabihin natin totoo 'yan. Pero para i-claim mo na ikaw lang talaga yung biktima dito, hindi pwede. Kasi kinakalimutan mo na nakikipag-sex ka sa ibang lalaki. 'Di ba? At 'di ba, niloloko mo yung boyfriend mo. So, paano natin i-justify na mahal ko po yung boyfriend ko pero niloloko ko po siya? Saan tayo hahanap ng diyan? Kasi Paano tayo magkakasundo doon? wala naman din po sa kanya. Feeling ko po,
parang magiging balewala din naman sa kanya. Yun. Diba, pwede pa siguro na kwento mo ganyan, no? Wala. Kasi totoo naman, kahit naman ako tanungin mo hindi ka naman talaga mahal din nung boyfriend mo. Pero Yun naman ang sabi po katotohanan. niya, mahal nga daw po niya ako dahil tinexta po niya ako kanina dahil nagpatay siya ng phone. Sabi niya sa akin ganun, wag daw ako mag-isip ng masama. Kasama lang daw niya kasi yung dalawang anak naman niya. Meron ka bang karapatan na magselos? Nakikipagtalik ka sa iba? Actually, Pero masakit nga po kasi yung nararamdaman ko. Paano yung mararamdaman niya? Hindi nga niya alam nakikipagselos ka sa iba. try mo kayong sabihin, no? Papa Ano kaya? Jackson, alam mo ba, lalo na to nag-iisa na ako. Sagutin mo yung tinatanong na wala kang pakialam kung nag-iisa ka ate. Ang isipin magsisi ka kasi nakipagpapad ka ng panig sa malalaki. Gago. O di Papa Jackson, kung hindi ko na siya uulitin, hindi ko na siya gagawin. It doesn't matter. Alam ba niya? Alam ba niya? Naging honest ka ba? Kung magiging... You demand transparency and honesty sa relasyon and yet you cannot do it. Kung magiging honest po ako sa kanya, Ano? Ano ba? magiging okay po ba kami? Hindi ako makapagsabi. Hindi ko alam. Sabihin mo sa kanya nga kasi. Kaya nga 'di ba, kanina ka pa tinatanong ni Papa Jackson, kaya mo bang aminin? Aminin mo. Sabihin mo. Over coffee lang. Uy, alam mo ba nakipag-sex ako sa iba? Kasi wag nga daw ako mag-isip ng wag nga daw ako mag-isip ng masama. Mahal daw niya ako. Alam mo ate, madali naman kasing sabihin yan. Kahit ngayon pwede naming sabihin mahal ka namin eh. Ako hindi. Diba? Papa Jackson, mahihirapan ka pero kakayanin niyang sabihin niyo. Pero totoo ba yun? Hindi naman eh. Kasi nga, syempre, alam nung boyfriend mo na utu-utu ka kasi. Dali mong utuin. At patay na patay ka sa kanya, kaya... Paano po ako mag-start eh. Tapos parang lahat ng bagay sa akin ngayon parang palpak. Parang wala na po ako nagagawang tama. Parang wala pong nangyayaring tama sa akin eh. Parang parang punong-puno na ako na parang hindi ko na nga alam. Parang research pa ako. May Pero pag-research. May research. Alam mo, ako naniniwala akong alam mo naman, wag mong sabihin, hindi ko na po alam. Alam mo yan eh. Ayaw mo lang gawin kung ano yung tama. Pero alam mo yan. Pero kasi, 'di ba? Ano yung sagot diyan? Kasi nga ikaw na rin no, sa sarili mo na ring salita, no, patay na patay ka nga kasi dun sa ano. Di mo kayang mawala siya. 'Di ba? Ayoko na lang gamitin yung mahal kasi ayaw nga naming maniwala eh. Patay na patay ka lang. Paano po ako mag-start ng... Mag-start ka sa pagsabing, sorry, nakikipag-sex ako sa iba at kailangan na nating itigil to. Ganun. Gusto mo dramahan mo pa ng konti. Pero yun yung gagawin eh. Iiwanan po niya ako kasi matagal na niyang gustong mawala ako. O kaya nga, yun, di ba? See? Yun yung pinagkaiba yung dalawa. Ikaw, nangangamatay ka dyan, nagkukumahog ka dyan para magstay siya sa buhay mo. Pero siya, hindi niya na din alam kung anong gagawin niya para mawala ka lang.